more night, mga ka-good vibes. Ako, tuloy-tuloy pa rin ang holiday vibes dito lang sa The Tim Yap Show. Dahil nga, alam naman natin that Pinoys celebrate the longest holiday season in the world. So natapos man ang Pasko, ang Bagong Taon, at ang Three Kings, susunod naman, Kung Hey Fat Choy Time! Happy birthday to you! Okay. At of course, tonight ay birthday special din natin dito sa The Tim Yap Show. So tuloy-tuloy ang celebration. Please celebrate my birthday with me. Magkakasama tayong lahat hanggang sa Year of the Horse. Kaya naman lahat tayo dyan, mag-ingat sa mga tigidig sa mukha, lalo't prone tayo. Ikaw, ako, lahat tayo na merong insomnia! Kaya buti na lamang at kahit puyat, enjoy pa rin naman tayong lahat dahil sa good vibes na inyong nai-imbibe. Ready na ba kayo sa ating nightly dose of the freshest scoops from celebrities in social media? Heto na ang ating nightly updates. First to learn this, lalo nga nitong New Year, talagang nag-umapaw ang mga family pics sa Instagram. From one family to everyone else's, ay nasipag-wish nga tayong lahat ng prosperous New Year. Gaya nitong si Ding Dong Dantes sa kanyang celebrity fandom. Mukhang panahon na lang talaga ang hinihintay at wedding bells na ang magdidingdong sa buhay ni Marian at Dong. Well, everyone's in favor naman sa power couple. Kaya what are they waiting for? Perhaps it's time to get married in the Year of the Horse. Next up, we bring you the hotness that is the primetime queen, Marian Rivera, at ang kanyang outfit of the day. Very regal in yellow ang babaeng hinugot sa tadyang ni Ding Dong Dantes. At with these matching yellow shoes from Jimmy Choo, oh Marian, who wouldn't fall in love with you? Sir Tim, may trivia ako sa iyo. Sige nga. Ano ang apelyido ni Marian Rivera sa soap opera niya? Carmela? O sige, ano ang apelyido ni Carmela? Eddie, Ella, he. Kasi sabi ni Rihanna, you can understand Miss Caramela. Ella. Hey! Next, one of the country's brightest stars from a shy provinciana sa Cavite. She eventually blossomed into one of Philippine showbiz's and also now Asia's prestige actresses. Sino kaya siya? Malalaman niyo yan sa pagbabalik ng The Tim Yap Show Birthday Special. Ikaw, na-hashtag ka na ba? Happy birthday to you! Tonight on The Tim Yap Show, we're very lucky to be graced by one of Philippine show business's brightest stars. Pero ang kanyang ganda at acting skills, hindi lang basta pang Pilipinas, kundi totoo namang world class. She was recently nominated for Best Actress at 2013 Asian TV Awards, and her face is a cover of FHM's Thailand Salvo for the new year. Let us all welcome the one and only Kapuso Primetime Queen. We are so honored to be graced by her presence, ang babaeng hinugot sa tadyang, Marian Rivera! Hindi sa labas. Sa labas? Sa loob na lang, pwede rin. Sige po. Alabas ka na, Rosa. Thank you. Lalabas si Rosa. Hello, Marian. Hello. Ayan talaga, ito naman ang perfect na birthday gift talaga para sa akin. To be in bed with Marian Rivera. Ay, dahil dyan nasa bed tayo, itanggal nga ako ng shoes. Ayan, okay lang. Para mas komportable. Ayun. Ayan, kamusta naman ang pasok ng 2014? Nanalo ka rin ng award sa Vietnam. Actually, yung Vietnam ko is, ano ba yon? Parang Face of the Year. Best Actress din ba yun? Best Foreign Artist. O, diba? So, slowly, talaga na-recognize ka na all over the region, not only in the Philippines. Anong feeling na mas marami ka naabot na mga tao, hindi lang Pilipino? Siyempre, kasi sa bawat ginagawa mo, una sa lahat, syempre sa GMA. Kung di dahil sa GMA, hindi naman ako mapapalabas sa ibang bansa. So, dahil dun sa mga ginagawa kong soap opera, binibili yan ng taga-ibang bansa, tapos pinapanood nila. At dinadab nila sa sarili ng lengguwahe. Exacto, di ba? Kumbaga, what catapulted you to stardom, which is Marimar, kumbaga, yung naging ticket mo siya, yun din naging ticket mo, na iba namang tao nagdadab sa boses, sa character mo, di ba? Diba? Anong feeling na
If you weren't in show business, where would you be? Gandang tanong yan. Kasi kung wala ako dito bilang artista, gusto ko maging teacher. Pero sa mga bata, kasi mahilig ako sa mga bata. Kahit makulit? Oo hilig ko talaga yung mga bata. O kung hindi man, gusto ko maging chef. Kasi Talaga? mahilig ako magluto. Wow, ang swerte naman ng pinaglulutuan mo. Diba? Ayun na nga. So tapos, hindi ka ba na-overwhelmed, diba? After all that, kasi tuloy-tuloy your success, you know? How do you deal with success? Success? Alam mo kapag siguro mahal mo yung trabaho mo at alam mo kung ano ang saan ka, yung view ng buhay mo, siguro hindi lahat pupunta dito Siguro may mga pagkakataon na kaya ka nga may mga magulang, yung lola ko, yung mama ko, yung mga tao sa paligid ko, yung mga manager ko. So sila din nag-guide sa akin at nag-remind sa akin na itong mga blessing na ito ay dapat pinapahalagahan at hindi mo alam din kasi kung kailan minsan mawawala. So maging blessed ka sa kung anong meron ka at pahalagahan mo yun. How do you deal with criticism naman? Deadma. Tama. Deadma. Alam mo kasi ba, once you're grounded with the right values, alam mo nakita ko how you treated your tatay sa Singapore. Alam mo yun, your family, nung Pasko, your Instagram posts were really about your family. I could see talaga napaka-grounded ka sa core mo, which is the people that you love. Alam mo, din naman hindi kasi maiiwasan yan kahit nasa office ka, nasa school ka. May mga pagkakataon talaga na hindi lahat ng pagkakataon mapiplease mo yung mga tao. So bilang ikaw sa sarili mo, as long as alam mo wala ka tinatapakang tao, masaya ka, at na-extend mo yung happiness mo sa ibang tao, higit lalo sa pamilya mo, doon pa lang dapat happy ka na. Ayun, tsaka nahanap mo na yung peace mo within yourself. Oo naman. Diba? Kasi diba, the world, the showbiz industry, maingay siya, maraming mga salita dito, salita doon. But after all that, you're able to deal with it kasi veterana ka na, diba? You're Hindi up naman. there. I mean, you know, you're up there. So, the view from the top, mas madali mo makita yung mga little things na hindi na dapat na don't sweat the small stuff. Oo, kasi at the end of the day naman, ang importante naman ano bang nangyari sa buhay mo ng buong araw na yun? Pag nasa bahay ka, matutulog ka, yun yung totoong buhay. Kasama yung pamilya mo, kasama ko si Dong o kasama ko yung mga kaibigan ko, yan ang totoong buhay. Ang itong mga nangyayari ngayon with the camera, soap opera, yan ay trabaho. Which just so happened you love also. Oo naman. Sobra. Diba? Sobra. Acting-wise, you've been recognized for your acting work, you know, regional na ngayon, di ba? Who are your acting idols? Madami. Naku, kung isa-isahin ko, baka may magtampo. Lahat Lalo na kapag may nakakasama ako sa trabaho na yung mas marami ng experience sa akin. Hindi talaga ako nahihiyang magtanong at sabihin kung paano ba ang dapat kong gawin. At tanong lang talaga, tsaka observe lang talaga. Really, but si Marian Rivera, ano ba ang mga tanong mo about acting? Like, paano ilagay sarili sa gantong scene? Ano ang tanong ng isang Marian Rivera when it comes to acting? Hindi tanong siguro kailangan hindi ka makontento na nagawa mo itong isang acting na to. Kailangan pare-parehas yung acting mo. Siyempre, minsan yung mga tao naghahanap ng something new naman para sa makikita nila. So, kailangan nire-invent mo rin yung sarili mo. At nagre-research ka din, nag-aaral ka din kung paano yung mga bagay-bagay para kakaiba naman. Speaking of something new, how do you find ano yung babagay sa'yo na something new? Kasi di ba parang, alam mo yung kumbaga, in your career, kumbaga, I think you're one of the people na marunong mag-strategize. Alam mo kung anong next step na gawin. Alam mo anong nabigay mo na at ano pang gusto mo ibigay. Paano mo na-identify na ito ang gusto ko? Well, dyan nang papasok ang AAA at si Mr. Tuviera. Yun. Palagi kami mga meeting na ano ba ang plan natin ngayon, anong dapat natin gawin. So may mga proseso kami na hindi lang basta, gawin mo yan, gawin mo to. Siyempre yung mga pagkakataon na kailangan pinaplano ang mga bagay-bagay. Mas pinaplano, mas magandang lalabas. So yan ang interesting na makita ng mga camera, kumbaga the behind the scenes planning. Kasi di ba, yun para how do you get to know yourself na ano pang kulang mo na ibigay as an actress, as a personality. Katulad nitong Carmela, Yun. bago to sa akin. So, kinuha ko yung script, pinag-aralan namin, ano bang dapat look ni Carmela? Anong pananamit ni Carmela? Anong acting ni Carmela? Sino ang babagay kay Carmela? So lahat yan meron. Pagka in-offer ka ng telenovela, ang binibigay sa'yo, gist ng storya o buong script na? Yung summary kung anong magiging flow.
Para alam ko. Oo. Tapos, okay, nabigay sa'yo si Carmela. Paano mo, anong proseso mo? Paano ka mag-start na ganito si Carmela? Paano mananamit? Tapos... Nag-uusap kami ng writer tapos director. Oo. Sa writer, natanungin ko, anong flow nito? Anong gusto mong mangyari? Siyempre, sasabihin niya sa akin. Tapos sa director ko naman, ano pong gusto niyong approach ni Carmela? Para kapag nasa set ako, nag-roll kami, nagkakaintindihan na kami ng director ko. Ganito ang gusto ni direct. Okay, ito ang gagawin ko. Ganun na. Tsaka very open ako Pag sinabi din na, yan, baka pwede ganito. Hindi ako yung tipo na, ay, direct din niyo po na gusto. Direct, sige po, ano pa ba yung gusto niyo? Okay ako doon, open ako sa ganon. Gusto ko tinuturuan ako. Oo. You like to be directed by your director also. Oo eh. Okay, so in a gist, tell us about Carmela. Sino si Carmela? Anong i-expect natin sa kanya? Anong mga emotional roller coaster na mararamdaman ng audience dito? Si Carmela ay napakamasalimuot ng buhay. Bata pa lang siya, marami na siya na-experience na dalamhati sa kanyang pamilya. Traumatic, mga ganon. Hanggang sa paglaki niya na may nagmahal naman sa kanya pero alam niyang kulang. Hanggang sa may makikilala siyang isang lalaki, natakot siyang magmahal dahil ayaw niyang nangyari sa nanay niya. Ikaw takot ka ba magmahal? Hindi. Hindi. Kasi ang magaling nga sa'yo, I really admire the way you are so open. Parang hindi ka takot, talon. Go. Kasi hindi mo mararanasan ang totoong buhay kung hindi mo susubukan ng lahat. But traumatic experiences, marami ka ba? Kumbaga, saan mo huhugutin yung mga traumatic experiences ni Carmela? Actually, ayoko humugot sa totoong buhay. Kasi pag feeling ko kailangan ko umiyak, siguro hugot ako dun sa character. Siguro mag-internalize ako, mag-iisip ako. Pero dun sa character, ayoko sa totoong buhay. Kasi baka pag pinasok ko yung totoong buhay ko, parang baka ngumalgal na ako forever. Baka umagos ng todo. Oo, kaya ang trabaho, yun yung sinasabi nila, dapat hinihiwalay mo yung personal sa trabaho. Kasi ang hirap pag pinagsama mo yan Ang hirap pakawalan. Pero di ba okay lang din yun? Kasi pwede naman maging release yun. Depende rin sa artista yan. Minsan gusto nila totoong buhay para mas madaling maiyak. Katulad ko, iba akong artista na gusto ko naman, iniisip ko yung character. Nahihirapan kasi ako pag totoong buhay yung hinugot ko. Kasi hindi ko kaya na pasukin uli yung ano man yung naranasan na gusto mo nang ilagay hindi naman sa past. iwan, pero ang saya ng buhay. Kumbaga ayoko balikan yung mga hindi medyo magandang nangyari. Kumbaga nasa library na yun. Tsaka natanggap ko na yung mga hindi alam mo yung natanggap ko na yung mga hindi magandang nangyari na yan. Tama. So we're talking about the past. Tapos na ilagay na ang past sa past. Kasi now it's all about the present. And we're going to talk about the future of Marian Rivera. Lahat ng mga yan, pag-uusapan natin when the Tim Yap Show returns. Di ba gumagano? Welcome back to the Tim Yap Show. Birthday ko po, special. Diba? Dahil birthday ko, kasama natin si Marian Rivera. And we are talking about Carmela. Ayun. So, ang ganda naman kasi may ibang artista, gusto nila yung sanay sila, kung ano yung binibigay nila, yung sanay na silang ibigay. Sa'yo, gusto mo pinupush mo yung sarili mo. Oo doon nagkakaroon ng something na bago, di ba? Ayoko naman ng pare-parehas That's why it also takes a long time before you accept a material. Oo. Diba? Kasi your last one was Temptation of Wife. You really pushed yourself there also. Oo, medyo kakaiba yun para sa akin. Pati physical. Oo. Diba? Lahat na pinagsama doon. Oo, lahat na. Ito naman, with Alden Richards, we heard that through a brainstorming, with the network, you handpicked Alden. Yes. Bakit? Si Alden kasi yung nakita ko sa character, nung sinabi sa akin yung storya na medyo mas bata yung character na lalaki, sabi ko wala akong naisip din kundi si Alden. Ba't hindi si Bimbi? Diba? Si Alden kasi nakita ko yung mga gawa niya, dedicated sa trabaho, tapos alam mong mahal niya yung ginagawa niya talaga. So yun ang importante sa akin, pag mahal mo yung ginagawa mo. So ang ganda ng magiging maganda yung synergy nyo rin, di ba? Kasi pareho kayo ng values. Alam mo yun, so mas madali mag-meet ang wavelengths. Speaking of ka-meet ng wavelengths naman, let's talk naman about Dong. Alam mo, yun naman yung sinasabi ko, may ganun May segue. But hindi kasi ako, I see you guys, from a distance, I'm very good friends also with Dong. Nakikita ko na ang tagal niyo rin. Alam mo, again, in showbiz, it's really not easy to maintain a relationship dahil pareho kayong napaka-busy. Na kumbaga, di ba, may ibang tao pa, they have to go through their handlers' schedules to find that time para mag-date. Pero kayo, nakita ko yung commitment ninyo to find time to travel, to make time to have little dates here and there, to do relief efforts. It's very admirable.
Anong advice mo para sa mga ibang tao na gusto ng long-lasting relationship in this world na ang relationship hindi na long-lasting? Napakamot daw ako. Diba? Hindi, siguro, yung advice na ibibigay ko, parang wala yata ako sa posisyon magbigay ng advice. Dahil nariniwala ko ang isang relasyon, depende yan sa magka-partner. So, depende sa pag-uusap nyo, kung paano kayo mag-meet halfway para magkasundo kayo. Which is kami ni Dong kasi suwak kami dahil opposite yung attitude namin parehas eh. Oo. At nagkiklik kami sa mga bagay-bagay na, like nagta-travel kami, mahilig kami kumain. So, suwak kami sa mga ganung pagkakataon. So, kumaga, ang relationships is a case-to-case basis. Oo naman. Tsaka naniniwala ko palasak man ang kasabihan, pero kung gusto mo may paraan talaga. Kung ayaw mo palagi may dahilan. Oo. Kaming dalawa palagi kami humahanap ng paraan para mag-meet kaming dalawa kahit na busy kami. Paano kung nag-argue kayo? How do you Argue? settle arguments? Ako, mabait si Dong eh. Hindi kami nagaganyan eh. Parang ako lang yung maarte-arte. Tama, dapat... Ganun naman talaga siguro. Babae lang yung parang palagi nag-iinarte. At yan ang malaking pasasalamat. Kaya pala dahil si si Dong- Dong talaga napakalawak ng pangunawa. Kaya nga siya, yes, Pinoy. Yes, Kaya nga, yes, Marian Pinoy Foundation. Foundation. Tama yan. Dapat yun talaga. Oo. Oh, so, kumbaga, there's Carmela, there's, your life, parang perfect yung buhay mo. Perfect nga ba? Well, ang hirap pag sinabi mong perfect eh. Parang sinasabi mo lahat okay na. Pero sabihin na lang natin na sa pagkakataong ito eh, nandun ako sa rurok ng kaligayahan ko at happy ako sa lahat na nangyayari sa akin ngayon. How do you deal with off days? Pagkagising mo, wala ka talaga sa mood. How Parang do you... hindi ako nawawala sa mood. Ang ganda naman nun. Masayahin tao kasi ako Oo, eh. oo. At sa bahay kasi, paano ba? Pag wala akong trabaho na sa bahay ako, wala kasi akong yaya. Oh. So, dun yung mga bagay na pumapasok na nagiging normal akong tao dahil naglilinis ako ng bahay. Wow! Gusto ko yun. Nag-aayos sa mga gamit punta ka ko. naman sa bahay ko minsan. Sabi ko nga, kunin mo Oo, ako diba? eh. Halika na. 550 a day Diba? na. Oo, okay na yun. Mura naman pala. Pero dollars ha. Dollars ha. Oo. Eh, diba? Okay, so now pumunta naman tayo. Ano ba? Meron ba bang diba, syempre, when you analyze your life, okay, ito na, I'm checked in this aspect, itong aspect. Tingin mo, ano pa bang kulang sa buhay mo ngayon? Kulang siguro ayokong sabihin kulang o kontento na ako. Pero ang gusto kong gawin ngayon mapalawak pa yung kaalaman ko sa pag-arte. Mas marami pa ako makilala at maging kaibigan sa showbiz. Siguro sa personal, maging steady yung relationship namin dito. Maging mas masaya pa kami at mas lawakan pa namin yung pagkakaunawa namin dalawa sa isa't isa. And syempre, family ko. Gusto To ko the palagi next silang, level. okay. At syempre, para sa sarili ko, marami pa akong gustong i-invest talaga. Oo. Ang So, ano buhay yun? showbiz ay hindi natin alam kung hanggang saan. So, ano yung negosyo? This is so, Marian Rivera, long-term. Yun ang iniisip mo? Oo. Yan ang talagang minulat sa akin ni Mama na, thank you Lord, binigyan niyo ng pagkakataon ang anak ko na magkaganito, ganyan-ganyan, magkaroon ng ganito. Pero ako palaging pinapangaralan ni Mama na, not all the time parang nandyan. Oo. Not all the time palaging may project. So, kahit pa paano may fallback ka, wala kang taping, may kailangan ka, at least alam mo kung saan ka kukuha. Tama. Alam mo, di ba, people always say in the industry, you're only as good as your last show, last movie. No, you're only as good as your savings. Di ba? Meron ka talagang... Thanks, Mama! Ayun. Pasalamat tayo sa mga magulang natin na nagtuturo sa atin ng tamang values. Oo. Yun. Okay, now it's game time. May laro! Di ba? May laro. It's called You Complete Me. At simple lang. You just have to complete the sentence na bibigay ko sa'yo and then you have to do it as fast as you can. Ay, may ganon? Yes. Kailangan mabilis? Oo. Game? Okay, ito na. Ang dadaya. My morning starts to shine with... Nag-isip talaga ako ang dami. Siguro kapag pagising ko, punta ako sa banyo, harap ako sa mirror, and sabi ko, good morning. And kung ganyan ba naman ang ganda nakikita sa mirror, mag-shine din ang day ko, di ba? Ito, I never end my day without... Siguro katawag sa mga mahal ko sa buhay to say good night and I love you. Tapos take off your makeup, tapos tulog ka na, di ba? Shower, pwede. Oo, Pwede, pero mas di ba? yun ako Siguro bago ko magawa yung routine magtagal makeup, bago matulog. Pero still, kunin ko yung phone ko and tatawag ako sa mama ko, sa lola ko, and of course kay Dog to say good night and I love you. Cute naman. Okay. Back in grade school, I said my ambition was to become a... Hi! Stewardess! Okay yun ha. Buti hindi. Ang liit
lit ko, stewardess talaga. Dream ko din Hindi, di yun, ba Sarap uso mag-travel yun? eh. Hindi, tsaka Oo. uso yun, di ba? Na parang, ano gusto ko paglawag? Gusto ko maging doktor, gusto ko dentist, gusto ko stewardess. Although siguro, mahilig din siguro ako mag-travel. Kaya siguro yun ang isa sa mga dahilan. Actually, meron din akong confession. Nung bata ko, gusto ko rin maging flight attendant. Di ba? Yung gusto maging stewardess, ha? Uso yun! Uso talaga eh. Kasi, di ba, you get to travel, tapos, di ba, Oo, ang ang gaganda ng sarap mga, dun eh. gaganda ng mga Philippine Airlines ng girls. Ito na, when I'm bored, I blank. Nagpipaint ako. Oh, wow! So, nakita na ba ng mga madlang people ng Actually, Marian nahihiya Rivera ako Painting kasi Collection? wala naman akong lesson sa pagpipaint, pero mahilig ako mag-drawing at mag-paint. So one time, parang nag-post ako sa Instagram ko yung mga pinipaint, pero ang mga pinipaint ko ay puro mga flowers tsaka nude na babae. Wow! Hindi ko alam kung bakit, pero Sexual, I love it. Oo. Yun ang gusto ko. Oh, maganda yun. But okay lang kasi I think, people who paint, they paint to express, not to impress. So hindi mo naman magaling ako mag-drawing. In fairness Diba? naman, ang nag-push sa akin dyan is si Dong. Sabi niya, marunong ka ba't di mo gawin? Hanggang sa nakapag-usap kami ni Mr. T, mahilig din mag-paint si Mr. T. So may mga pagkakataon na pupunta ako sa bahay niya, nagpipaint kaming dalawa. So okay. ganun yung banding naming dalawa. Ayun, okay. Yun na yung game natin. Yun na yun. That's it, oo. Okay, for me ito, last. Happiness is blank. Happiness is... Ang hirap naman, masyadong madaming dahilan. For top of mind. Ay! Happiness is loving yourself. Ito naman. Yun. Pag mahal mo yung sarili mo, susunod ang lahat. Mamahalin mo ang trabaho mo, ang mahal-mahal mo sa buhay, at ang pag-ibig mo. Tama. Sabi ko nga dyan, di ba? From me to we. Oo, Siyakap. Di ba? Ganon. Wow ha, parang may pinopromote ka doon. Hindi. Ito ba yun? Hindi, nagkataon lang. Kasi ito pwede rin ito, Manuela. Diba? Marami namang versions yan, no? Iba-iba Tama, yan. tama. Ayun, okay. So, ito na, please invite them. Excited na tayong lahat. 10 days na lang, Carmela na. Ayan mga kapuso, sana po ay supportahan niyo po ako. Malapit na po ang Carmela sa January 27 na po yan sa GMA Telebaba. Thank you! Yun, tunay nga naman the world of showbiz is a dog-eat-dog world. 1 second, you're in. The next day, you're maybe not in. But what makes Marian Rivera star shine brighter by the second is her passion for her craft and her determination to stay true to herself. Diba? Tingnan mo naman, ang layo ng narating niya. Ang ibig sabihin lang nito, be yourself in all that you do. Diba? Tux, diba? Tama. Diba? After all, no other person can play you better than yourself. Diba? Yay! Talagang nakaka-good vibes. Just be yourself. Look at how far she's gone. Kasama si Marian Rivera, ito po ang inyong birthday boy, Tim Yap. You are watching The Tim Yap Show. Thank you! Good night! Totoong buhay. Kasama yung pamilya mo, kasama ko si Dong, o kasama ko yung mga kaibigan ko, yan ang totoong buhay. Ang itong mga nangyayari ngayon with the camera, soap opera, yan ay trabaho. Which just so happened you love also. Oo naman. Sobra. Diba? Sobra. Acting-wise, you've been recognized for your acting work, regional na ngayon, di ba? Who are your acting idols? Madami. Naku, kung isa-isahin ko, baka may magtampo. Lahat eh. Lalo na kapag may nakakasama ako sa trabaho na mas yung mas marami ng experience sa akin. Hindi talaga ako nahihiyang magtanong at sabihin kung paano ba ang dapat kong gawin. At tanong lang talaga, tsaka observe lang talaga. Really, but si Marian Rivera, ano ba ang mga tanong mo about acting? Like, paano ilagay sarili sa gantong scene? Ano ang tanong ng isang Marian Rivera when it comes to acting? Hindi tanong eh. Siguro kailangan hindi ka makontento na nagawa mo itong isang acting na to. Kailangan pare-parehas yung acting mo. Siyempre, minsan yung mga tao naghahanap ng something new naman para sa makikita nila. So, kailangan nire-invent mo rin yung sarili mo. At nagre-research ka din, nag-aaral ka din kung paano yung mga bagay-bagay para kakaiba naman. Speaking of something new, how do you find ano yung babagay sa'yo na something new? Kasi di ba parang, alam mo yung kumbaga, in your career, kumbaga, I think you're one of the people na marunong
mo mag-strategize. Alam mo kung anong next step na gawin. Alam mo anong nabigay mo na at ano pang gusto mo ibigay. Paano mo na-identify na ito ang gusto ko? Well, dyan nang papasok ang AAA at si Mr. Tuviera. Yun. Palagi kami mga meeting na ano ba ang plan natin ngayon, anong dapat natin gawin. So may mga proseso kami na hindi lang basta, gawin mo yan, gawin mo to. Siyempre yung mga pagkakataon na kailangan pinaplano ang mga bagay-bagay. Mas pinaplano, mas magandang lalabas. So yan ang interesting na makita ng mga camera, kumbaga the behind the scenes planning. Kasi di ba, yun para how do you get to know yourself na ano pang kulang mo na ibigay as an actress, as a Yes, katulad personality. nitong Carmela, Yun. bago to sa akin. So, kinuha ko yung script, pinag-aralan namin, ano bang dapat look ni Carmela? Anong pananamit ni Carmela? Anong acting ni Carmela? Sino ang babagay kay Carmela? So, lahat yan meron. Pagka in-offer ka ng telenovela, ang binibigay sa'yo, gist ng storya o buong script na? Yung summary kung anong magiging flow. Oo. Para alam ko. Oo. Tapos, okay, nabigay sa'yo si Carmela. Paano mo, anong proseso mo? Paano ka mag-start na ganito si Carmela? Paano mananamit? Tapos... Nag-uusap kami ng writer tapos director. Oo. Sa writer, natanungin ko, anong flow nito? Anong gusto mong mangyari? Siyempre, sasabihin niya sa akin. Tapos sa director ko naman, ano pong gusto yung approach ni Carmela? Para kapag nasa set ako, nag-roll kami, nagkakaintindihan na kami ng director ko. Ganito ang gusto ni Direk. Okay, ito ang gagawin ko. Ganun na. Tsaka very open ako Pag sinabi din na, yan, baka pwede ganito. Hindi ako yung tipo na, Direk, din niyo po na gusto. Direk, sige po, ano pa ba yung gusto niyo? Okay ako doon, open ako sa ganon. Gusto ko tinuturuan ako. Oo. You like to be directed by your director also. Oo eh. Okay, so in a gist, tell us about Carmela. Sino si Carmela? Anong i-expect natin sa kanya? Anong mga emotional roller coaster Nako! na mararamdaman ng audience dito? Si Carmela ay napakamasalimuot ng buhay. Bata pa lang siya, marami na siya na-experience na dalamhati sa kanyang pamilya. Traumatic, mga ganon. Hanggang sa paglaki niya na may nagmahal naman sa kanya pero alam niyang kulang. Hanggang sa may makikilala siyang isang lalaki, natakot siyang magmahal dahil ayaw niyang nangyari sa nanay niya. Ikaw takot ka ba magmahal? Hindi. Hindi. Ang diretso ng sagot, hindi. Kasi ang magaling nga sa'yo, I really admire the way you are so open. Parang hindi ka takot, talon. Go. Kasi hindi mo mararanasan ang totoong buhay kung hindi mo susubukan ng lahat. But traumatic experiences, marami ka ba? Kumbaga, saan mo huhugutin yung mga traumatic experiences ni Carmela? Actually, ayoko humugot sa totoong buhay. Kasi pag feeling ko kailangan ko umiyak, siguro hugot ako dun sa character. Siguro mag-internalize ako, mag-iisip ako. Pero dun sa character, ayoko sa totoong buhay. Kasi baka pag pinasok ko yung totoong buhay ko, parang baka ngumalngal na ako forever. Baka umagos ng todo. Oo, kaya ang trabaho, yun yung sinasabi nila, dapat hinihiwalay mo yung personal sa trabaho. Kasi ang hirap pag pinagsama mo yan eh. Ang hirap pakawalan. Pero di ba okay lang din yun? Kasi pwede naman maging release naman. yun. Depende rin sa artista yan. Minsan gusto nila totoong buhay para mas madaling maiyak. Katulad ko, iba akong artista na gusto ko naman, iniisip ko yung character. Nahihirapan kasi ako pag totoong buhay yung hinugot ko. Kasi hindi ko kaya na pasukin uli yung ano man yung naranasan Na gusto mo nang ilagay hindi naman sa past. iwan, pero ang saya ng buhay. Kumbaga, ayoko balikan yung mga hindi medyo magandang nangyari. Kumbaga nasa library na yun. Tsaka natanggap ko na yung mga hindi alam mo yung natanggap ko na yung mga hindi magandang nangyari na yan. Tama. So we're talking about the past. Tapos na ilagay na ang past sa past. Kasi now it's all about the present. And we're going to talk about the future of Marian Rivera. Lahat ng mga yan, pag-uusapan natin when the Tim Yap Show returns. Ten, di ba gumagano? Welcome back to the Tim Yap Show. Birthday ko po, special. Diba? Dahil birthday ko, kasama natin si Marian Rivera. And we are talking about Carmela. Ayun. So, ang ganda naman kasi may ibang artista, gusto nila yung sanay sila, kung ano yung binibigay nila, yung sanay na silang ibigay. Sa'yo, gusto mo pinupush mo yung sarili mo. Oo doon nagkakaroon ng something na bago, di ba? Ayoko naman ng pare-parehas eh. Kasi it also takes a long time before you accept a material. Oo. Diba? Kasi your last one was Temptation of Wife. You really pushed yourself there also. Oo, medyo kakaiba yun para sa akin. Pati physical. Oo. Diba? Lahat na pinagsama doon. Oo, lahat na. Ito naman, with Alden Richards, we heard that through a brainstorming, with the network, you handpicked Alden. Yes. Bakit? Si Alden kasi yung nakita ko sa character, nung sinabi sa akin yung storya na medyo mas bata yung character na lalaki, sabi ko wala akong naisip din kundi si Alden. Ba't hindi si Bimbi? Diba?
Si Alden kasi nakita ko yung mga gawa niya, dedicated sa trabaho. Tapos alam mong mahal niya yung ginagawa niya talaga. So yun ang importante sa akin. Pag mahal mo yung ginagawa mo. Oo. So, ang ganda ng magiging maganda yung synergy nyo rin, di ba? Kasi pareho kayo ng values. Alam mo yun, so mas madali mag-meet ang wavelengths. Speaking of ka-meet ng wavelengths naman, let's talk naman about Dong. Alam mo, yun naman yung sinasabi ko, may ganun eh. May segue. But hindi kasi ako, I see you guys, from a distance, I'm a very good friends also with Dong. Nakikita ko na ang tagal nyo rin. Alam mo, again, in showbiz, it's really not easy to maintain a relationship dahil pareho kayong napaka-busy. Na kumbaga, di ba, may ibang tao pa, they have to go through their handlers' schedules to find the time para mag-date. Pero kayo, nakita ko yung commitment ninyo to find time to travel, to make time to have little dates here and there, to do relief efforts. It's very admirable. Anong advice mo para sa mga ibang tao? Sa labas? Sa loob na lang, pwede rin. Sige po. Alabas ka na, Rosa. Thank you. Pinalabas si Rosa. Hello, Marian. Hello. Ayan talaga, ito naman ang perfect na birthday gift talaga para sa akin. To be in bed with Marian Rivera. Ay, dahil dyan nasa bed tayo, itanggal nga ako ng shoes. Ayan, okay lang. Para mas komportable. Ayun. Ayan, kamusta naman ang pasok ng 2014? Nanalo ka rin ng award sa Vietnam. Actually, yung Vietnam ko is, ano ba yun? Parang Face of the Year. Best Actress din ba yun? Best Foreign Artist. O, diba? So, slowly, talaga na-recognize ka na all over the region, not only in the Philippines. Anong feeling na mas marami ka naabot na mga tao, hindi lang Pilipino? Siyempre, kasi sa bawat ginagawa mo, una sa lahat, siyempre sa GMA. Kung di dahil sa GMA, hindi naman ako mapapalabas sa ibang bansa. So, dahil dun sa mga ginagawa kong soap opera, binibili yan ng taga-ibang bansa, tapos pinapanood nila. At dinadub nila sa sarili ng lengguwahe. Exacto, di ba? Kumbaga, what catapulted you to stardom, which is Marimar, kumbaga, yung naging ticket mo siya, yun din naging ticket mo, na iba namang tao ang nag-dub sa boses sa character mo, di ba? Diba? Anong feeling na, if you weren't in show business, where would you be? Gandang tanong yan. Kasi kung wala ako dito bilang artista, gusto ko maging teacher. Pero sa mga bata, kasi mahilig ako sa mga bata. Kahit makulit? Oo hindi ko talaga yung mga bata. O kung hindi man, gusto ko maging chef. Kasi mahilig ako magluto. Wow, ang swerte naman ng pinaglulutuan, no? Diba? Ayun na nga. So tapos, hindi ka ba na-overwhelmed, di ba? After all that, kasi tuloy-tuloy your success, how do you deal with success? Success? Alam mo kapag siguro mahal mo yung trabaho mo at alam mo kung ano ang saan ka, yung view ng buhay mo, siguro hindi lahat pupunta dito Siguro may mga pagkakataon na kaya ka nga may mga magulang, yung lola ko, yung mama ko, yung mga tao sa paligid ko, yung mga manager ko. So sila din nag-guide sa akin at nag-remind sa akin na itong mga blessing na ito ay dapat pinapahalagahan at hindi mo alam din kasi kung kailan minsan mawawala. So maging blessed ka sa kung anong meron ka at pahalagahan mo yun. How do you deal with criticism naman? Deadma. Tama. Deadma. Alam mo kasi once you're grounded with the right values, alam mo nakita ko how you treated your tatay sa Singapore. Alam mo yun, your family, nung Pasko, your Instagram posts were really about your family. I could see talaga napaka-grounded ka sa core mo, which is the people that you love. Alam mo, din naman hindi kasi maiiwasan yan kahit nasa office ka, nasa school ka. May mga pagkakataon talaga na hindi lahat ng pagkakataon mapiplease mo yung mga tao. So bilang ikaw sa sarili mo, as long as alam mo wala ka tinatapakang tao, masaya ka, at na-extend mo yung happiness mo sa ibang tao, higit lalo sa pamilya mo, doon pa lang dapat happy ka na. Ayun, tsaka nahanap mo na yung peace mo within yourself. Oo naman. Diba? Kasi diba, the world, the showbiz industry, maingay siya, maraming mga salita dito, salita doon. But after all that, you're able to deal with it kasi veterana ka na, di ba? You're up there. I mean, you're up there. So, the view from the top, mas madali mo makita yung mga little things na hindi na dapat na don't sweat the small stuff. Oo, kasi at the end of the day naman, ang importante naman ano bang nangyari sa buhay mo ng buong araw na yun? Pag nasa bahay ka, matutulog ka, yun yung... Gusto ng long-lasting relationship in this world na ang relationship hindi na long-lasting. Napakamot daw ako. Diba? Hindi, siguro, yung advice na ibibigay ko, parang wala yata ako sa posisyon magbigay ng advice. Dahil nariniwala ko ang isang relasyon, depende yan sa magka-partner.
So, depende sa pag-uusap nyo kung paano kayo mag-meet halfway para magkasundo kayo. Which is kami ni Dong kasi suwak kami dahil opposite yung attitude namin parehas eh. At nagkiklik kami sa mga bagay-bagay na like nagta-travel kami, mahilig kami kumain. So, suwak kami sa mga ganung pagkakataon. So, kumaga, ang relationships is a case-to-case basis. Oo naman. Tsaka naniniwala ko pala sakman ang kasabihan, pero kung gusto mo may paraan talaga. Kung ayaw mo palagi may dahilan. Kaming dalawa palagi kami humahanap ng paraan para mag-meet kaming dalawa kahit na busy kami. Paano kung nag-argue kayo? How do you settle arguments? Ako mabait si Dong eh. Hindi kami nagaganyan eh. Parang ako lang yung ma-arte-arte. Tama, dapat. Ganun naman talaga siguro. Babae lang yung parang palagi nag-iinarte. At yan ang malaking pasasalamat. Kaya parang dahil si Dong talaga napakalawak ng pangunawa. Kaya nga siya, yes, Pinoy. Yes, Kaya nga, yes, Marian Pinoy Foundation. Foundation. Tama yan. Dapat yun talaga. Oo. Also, kumbaga, there's Carmela, there's, your life, parang perfect yung buhay mo. Perfect nga ba? Well, ang hirap pag sinabi mong perfect eh. Parang sinasabi mo lahat okay na. Pero sabihin na lang natin na sa pagkakataong ito nandun ako sa rurok ng kaligayahan ko at happy ako sa lahat na nangyayari sa akin ngayon. How do you deal with off days? Pagkagising mo, wala ka talaga sa mood? Hindi ako nawawala sa mood. Ang ganda naman nun. Masayahin tao kasi ako At sa bahay kasi, paano ba? Pag wala akong trabaho na sa bahay ako, wala kasi akong yaya. So, dun yung mga bagay na pumapasok na nagiging normal akong tao dahil naglilinis ako ng bahay. Wow! Gusto ko yun. Nag-aayos sa mga gamit Punta ko. ka naman sa bahay ko minsan. Sabi ko nga, kunin mo ako diba? Hindi ka na. 550 a day na. Diba? Okay na yun. Mura naman pala. Pero dollars ha. Dollars ha. Oo. Diba? Okay, so now pupunta naman tayo. Ano ba? Meron ba bang diba, syempre, when you analyze your life, okay, ito na, I'm checked in this aspect, itong aspect. Tingin mo, ano pa bang kulang sa buhay mo ngayon? Kulang siguro, ayokong sabihin kulang o kontento na ako. Pero ang gusto kong gawin ngayon mapalawak pa yung kaalaman ko sa pag-arte. Mas marami pa ako makilala at maging kaibigan sa showbiz. Siguro sa personal, maging steady yung relationship namin itong maging mas masaya pa kami at mas lawakan pa namin yung pagkakaunawa namin dalawa sa isa't isa. And syempre, family ko, gusto ko palagi silang, okay. At syempre, para sa sarili ko, marami pa akong gustong i-invest talaga. Ang buhay showbiz ay hindi natin alam kung hanggang saan. So ano yung negosyo? This is Marian Rivera long-term. Oo. Yan ang talagang minulat sa akin ni Mama na thank you Lord, binigyan niyo ng pagkakataon ang anak ko na magkaganito, ganyan-ganyan, magkaroon ng ganito. Pero ako palaging pinapangaralan ni Mama na not all the time parang nandyan, not all the time palaging may project. So kahit pa paano may fallback ka, wala kang taping, may kailangan ka, at least alam mo kung saan ka kukuha. Tama. Alam mo, di ba, people always say in the industry, you're only as good as your last show, last movie. No, you're only as good as your savings. Diba? Meron ka talagang... Thanks, Mama! Ayun. Pasalamat tayo sa mga magulang natin na nagtuturo sa atin ng tamang values. Oo. Yun. Okay, now it's game time. May laro! Diba? Good morning night, mga ka-good vibes. Nako, tuloy-tuloy pa rin ang holiday vibes dito lang sa The Tim Yap Show. Dahil nga, alam naman natin that Pinoys celebrate the longest holiday season in the world. So natapos man ang Pasko, ang Bagong Taon, at ang Three Kings, susunod naman, Kung Hey Fat Choy Time! Happy birthday to you! Okay. At of course, tonight ay birthday special din natin dito sa The Tim Yap Show. So tuloy-tuloy ang celebration. Please celebrate my birthday with me. Magkakasama tayong lahat hanggang sa Year of the Horse. Kaya naman lahat tayo dyan, mag-ingat sa mga tigidig sa mukha, lalo't prone tayo. Ikaw, ako, lahat tayo na merong insomnia! Kaya buti na lamang at kahit puyat, enjoy pa rin naman tayong lahat dahil sa good vibes na inyong nai-imbibe. Ready na ba kayo sa ating nightly dose of the freshest scoops from celebrities in social media? Heto na ang ating nightly updates. First to learn this, lalo nga nitong New Year, talagang nag-umapaw ang mga family pics sa Instagram. From one family to everyone else's, ay nasipag-wish nga tayong lahat ng prosperous New Year. Gaya nitong si Ding Dong Dantes sa kanyang celebrity fandom. Mukhang panahon na lang talaga ang hinihintay at wedding bells na ang magdidingdong sa buhay ni Marian at Dong. Well, everyone's in favor naman sa power couple. Kaya what are they waiting for? Perhaps it's time to get married in the Year of the Horse.
Next up, we bring you the hotness that is the primetime queen, Marian Rivera, at ang kanyang outfit of the day. Very regal in yellow ang babaeng hinugot sa tadyang ni Ding Dong Dantes. At with these matching yellow shoes from Jimmy Choo, oh Marian, who wouldn't fall in love with you? Sir Tim, may trivia ako sa iyo. Sige nga. Ano ang apelyido ni Marian Rivera sa soap opera niya? Carmela? O sige, anong apelyido ni Carmela? Eddie, Ella, he. Kasi sabi ni Rihanna, you can understand Miss Caramela. Ella. Hey! Next, one of the country's brightest stars from a shy provinciana sa Cavite. She eventually blossomed into one of Philippine showbiz's and also now Asia's prestige actresses. Sino kaya siya? Malalaman niyo yan sa pagbabalik ng The Tim Yap Show Birthday Special. Ikaw, na-hashtag ka na ba? Happy birthday to you! Tonight on The Tim Yap Show, we're very lucky to be graced by one of Philippine show business's brightest stars. Pero ang kanyang ganda at acting skills, hindi lang basta pang Pilipinas, kundi totoo namang world class. She was recently nominated for Best Actress at 2013 Asian TV Awards, and her face is a cover of FHM's Thailand Salvo for the new year. Let us all welcome the one and only Kapuso Primetime Queen. We are so honored to be graced by her presence, ang babaeng hinugot sa tadyang, Marian Rivera.